are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to me this is to my Father's glory, that you are very much fruit, showing yourself to be my disciples. 9. As the Father has loved me, so have I loved you. Now, remain in my life if you keep my commands. You will remain in my love, just as I have kept my Father's demand and remains in His love. Tinatawagan ko po ang magbabahagi ng ating salita. Sige po, tayo ay makakaupo. So, magandang mainit na araw. Ayan, mainit po ang ating panahon ngayon. At ang pag-ibig ng Diyos ay ganon. Siya ang magbibigay sa atin ng coolant para po tayo ay magpatuloy at kanyang isustain. So, ngayon po ay pangalawang linggo ng April at ang ating pong tema ay ang bunga ng pananatili sa Diyos. So, sa April po, ang ating pong theme ay standing firm in our intimacy with God. No, pagiging matatag sa ating malalim na relasyon sa Diyos. At nung nakaraang linggo ay inilatag natin kung gaano tayo kakilala ng Diyos. Ngayon ay paano ba tayo mananatili sa Diyos at ano ang bunga ng pananatili sa Diyos. Binasa po ang text natin sa John chapter 15 verse 5 to 10. At alam ko na ito ay marami ng pagkakataon na nabasa natin sa Bible. Marami rin pagkakataong napakinggan na natin ang mensaheng ito. Pero I would like to give this emphasis dito sa title na Life in the Vine. So ano ba ang buhay na nakarugtong sa vine? Ayan. So dapat naiintindihan natin ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa mga talatang ito na kanyang ginamit ang isang analogy ng isang puno ng ubas. We are not so much particular pagdating sa punong ito sapagkat hindi masyadong nire-raise sa atin o napapalaki o nagiging farming ang pag-uubas dito sa atin maliban lang may mga lugar sa Pilipinas kagaya sa La Union, yan meron sila dyan. Pero sa atin, sa lugar natin, pangkaraniwan sa bakuran natin, hindi siya common. Pero sa panahon ng Panginoong Jesus, alam na alam ng mga kausap niya kung anong ibig sabihin ng Panginoon. So we will dig deeper doon sa understanding na what was the life in the vine. Ano ba dapat buhay? Ang buhay na naandoon na nakarugtong doon sa puno ng ubas nang sabi ng Panginoon sa verse 1, Ako ang puno ng ubas. Ayan. So, yan po ang ating pag-uusapan sa araw na to. Ano nga ba ang klase, uri ng buhay na nakarugtong o naandoon sa tinatawag na puno ng ubas? And he is using this analogy to give emphasis in a relationship between him and his follower. No, ito po ay analogy ng relasyon ng kanyang tagasunod at niya, no, yung relationship na to. So unang binanggit dito ng Panginoon ay yung process, yung God's process of fruitfulness. May proseso ang Diyos para mamunga ang sinasabing ubas. At sa prosesong ito, dito natin ihimayin at uunawain, baka ito yung prosesong kailangan daanan natin para tayo ay mamunga at maintindihan natin ang salitang pananatili. Manatili sa akin, remain in me, sabi ng Panginoon. At sa huli, maintindihan natin, ito pala yung klase ng buhay na nakarugtong sa puno ng ubas na isang analogy ng relationship with Christ. Tayo po'y mag-pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat binibigyan niyo po kami ng opportunity
na magkasama-sama bilang iisang katawan, buuin, Panginoon, upang palakasin at patatagin sa fellowship, sa praying one another, sa singing songs of praise and worship, maging sa amin pong pagsasama-sama, pagsasalo-salo sa iyong mga salita na amin pong pagbubulay-bulayan o ituturo niyo po sa amin sa tulong ng Espiritu Santo. Sa likuran lamang po ng inyong biyaya at habag, Panginoon, na itago niyo po ang inyong lingkod at kung papaano po ito nagkaroon ng rema o illumination sa mga disipulong nakikinig sa inyo. Ganon din po ang aking panalangin sa tulong ng Banal na Espiritu. Illumine our hearts and mind for us to be able to understand our relationship with you, Lord Jesus, and relationship with the Father through you. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo in Jesus' name. Amen. So Jesus told about the process ng Diyos o paano mamumunga. At ang prosesong ito ay, sabi diyan, He cuts off every branch that has no fruit. No? So pag walang bunga, pinuputol. Bakit kailangan putulin? Bakit hindi na lang hayaang naandoon? Ano? So ito po ay may pag-aaral ang mga ng farming nitong kahit siguro sa ibang pagpa-farming. Yung po kasing mga hindi naman sila patay na sanga, pero hindi nakakapagtaka bakit hindi sila namumunga. So madalas kapag sila ay marami, naaapektuhan ang buong puno. Kasi kumukuha pa sila ng sustansya na hindi naman nagagamit o nagiging walang pakinabang para sa kanya. So ang ginagawa po ng mga farmer, kinakat yan para hindi na pupunta pa yung mga sustansya, kundi dadirect doon sa mga sanga na namumunga. Tapos, pangalawang proseso ng Diyos ay He prunes every branch that does bear fruits, He prunes so that it will be more fruitful. Ano naman yon? Tiningnan ko po yung doon sa parang may inaalis silang mga parte pa rin ng sanga, like kung ba sobrang dami ng dahon, para tumubo ang panibagong dahon, ay tatanggalin nila yung mga matatandang dahon na. Parang ganon. So, pag tiningnan natin sa analogiyang ito, analogy ng process ng Diyos, ay ito yung spiritual process of God na kapag tayo ay nakakakitaan ng bunga sa atin, meron pa rin kasing bagay sa atin para lalo mamunga na nagiging hadlang. Minsan, an old habit. An old habit or an old attitude. Yan ay unti-unting kikinisin ng Diyos. Pero yung paano yung mga hindi namumunga? Paano natin ma-determine? So mahirap pong i-determine kasi ang Diyos lang ang nakakakita nito. At siya ang gumagawa ng way para i-cut off. Saan sila pupunta? Malungkot kasi sabi doon ay yung mga pinuputol tinatapon daw sa apoy. So parang let's be watchful on this. Gusto ko lang pong bigyan ng emphasis natin ito. Kasi sabi ng Panginoon sa Matthew, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, maliligtas. Tandaan niyo yan. Hindi lahat ng nangangaral na salita ng Diyos, kilala niya. Hindi lahat na nagpapagaling ng may sakit ay kilala ng Panginoon at hindi lahat na nangangaral na mabuting balita, nagtuturo, ay kilala ng Panginoon. At ang sabi pa nga niya, who you? Sino ka? Hindi kita kilala, mapagawa ng masama. Pag nabasa niyo yon, so ngayon, baka sila sinasabi doon, kina-cut off ng Panginoon, na kasama sa kalipunan ng mga Kristiyano, pero hindi talaga namumunga. O kasi wala talagang direct na understanding of bakit siya parte. Bakit siya parte ng kalipunan ito? So, mababasa niyo po sa Matthew, malinaw po sinabi ng Panginoon, He sends those whom He knew na sila ang nag-report sa Kanya, Panginoon, tuwan-tuwa sila. Nung nag-pray kami sa iyong pangalan, gumaling ang mga may sakit. Di ba? Yung mga demonyo nagsipaglayasan, may mga nakinig ng mabuting balita. Ang sabi ng Panginoon,
Huwag kayo magalak sa mga ito. Magalak kayo dahil ang mga pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay. So yun yung importante sa Panginoon. It's not the thing that we are doing. Ang importante sa Lord, our relationship with Him. At yung relationship na yun na yun, magbubunga na lang tayo doon kasi nagkaroon tayo ng intimate na relationship doon. No, so pag hindi kilala ng Panginoon, sabi niya, sino kayo? I do not know you. You have no part in me. So yan. Ngayon, ito yung process ng Diyos. He cuts off para hindi maapektuhan ang buong katawan o ang buong puno. He prunes para lalo pang gumanda at maalis yung mga bagay na maaaring maging hadlang para lalong mamunga. Di ba? So ngayon, pagka ganito ang proseso ng Diyos, ang sabi naman ng Panginoon, abide in me. My words abide in you. Ask whatever you wish, and it will be given to you. Gusto kong unawain natin ito sa tulong ng Espiritu. Not the understanding ng human understanding kasi napaka-limited po ang pangunawa ng tao. Let us pray. Panginoon, ako po ay lumalapit sa inyo. Biyaya lamang po ninyo kung bakit po ako nakatayo dito. Dahil kilala niyo po kami, ang bawat isa sa amin, pero nagpapasalamat kami sapagkat binibigyan niyo kami ng pagkakataon upang ipaunawa pa po ninyo, ipakilala pa po ninyo, at bigyan kami ng malinaw na pagkakaintindi sa aming ugnayan po sa inyo, sa aming relationship sa inyo. And I ask the Holy Spirit na bigyan niyo po sa amin ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami. In Jesus' name. Amen. So, may susi po ng pamumunga. Ano kaya ang key to fruitfulness na makikita natin sa passage na to? Ang sabi ng verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Babasahin ko po sa Tagalog. Siguro basahin ko muna sa verse 1 sa Tagalog. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng mga salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ano yung sinabi ng Panginoon na nalinis na kayo ng mga sinalita ko? Balikan niyo po ang John chapter 14. No? Sabi niya, in my Father's house of many mansions, etc. Kinuwento niya yan. Tapos, sabi si Tomas, saan po kayo pupunta? Sabi ng Panginoon, Tomas, tandaan mo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, lahat ng nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos, siya'y nalinis na. Yan ang sabi ng Panginoon. You are already clean. Ibig sabihin, ready nang mamunga. Nakuha nyo ba? Nilinis na para handa ng mamunga. No? At ang paraan ng pamumunga ay pananatili. Bakit ginamit ng word ng Panginoon yung pananatili? Mayroon bang sanga pag ayaw na sa puno, natatanggal na lang, umaalis na lang? Wala, di ba? Nakita ba kayo ng puno na ayoko na sa'yo puno, aalis na ako? Wala malibang putulin siya. Saka siya maihiwalay. And proseso ng Diyos is this, kinakat niya ang hindi namumunga. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin at ang mga salita ko sa inyo at kayo'y mamumunga. Sapagkat kung hiwalay sa akin, hindi kayo mamumunga. So, nung pinag-aaralan ko po ito, nire-reflect ko, what was the word of the Lord Jesus? You are mine and I am yours. Yun yung word niya, kaya you are already clean with the word I have spoken to you. Yun yung unang proseso. Pag malinis na, ready nang mamunga.
Tama. Pag madumi, hindi pa. Pag marami pang singit-singit, sanga-sanga, ano yun? Sa kawayan, ano tawag doon? Siit-siit. Napakahirap mamunga po yun kasi ang dami pang mga sumasagabal sa kanya. Ano? May isang illustration, ito na may walang kinalaman sa pamumunga, pero sa pagkagamit. Ang kawayan po, alam natin ang kawayan ay napakataas at mahirap yumukod. Tapos, sabi ng ikaw ay hindi magiging kagamit-gamit hanggat hindi ka bumababa sa lupa. Manatili ka lang dyan. So, pinutol, sige po, kung talagang gusto niyo po akong gamitin, sabi niya doon sa may-ari ng kawayanan, ay ako inyong putulin. Masakit. Pero hindi pa rin kita magagamit hanggat di ko matatanggal ang mga siit-siit sa katawan mo. So, tinabtab lahat ng siit. Tapos na po ba kayo? Magagamit nyo na po ba ako? Meron pang isang proseso. Kasi kailangan tayo makapagdala ng tubig sa tuyong lupa. So, ikaw ay aking bibiyakin sa gitna. Aroy! Pwede bang ganito na lang? Bibiyakin kita sa gitna. Nung nabiyak na, may tatanggalin pa uli sa gitna para makadaloy ang tubig at mabuhay ang mga halaman doon. Proseso ng Panginoon para sa atin, para lalo tayo maging kagamit-gamit sa Diyos. Ibababa muna, tatanggalin ang mga siit, bibiyakin sa gitna, aalisin ang lahat ng selfishness and ego para maging kagamit-gamit tayo sa paglilingkod. At doon tayo mananaga ng pamumunga. Amen ba? Gusto niyo ba kayo? Gusto ba maging kawayan? Di ba? Proseso ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, balikan natin ng John chapter 14, verse 10. Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing His work. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me, or at least believe in the evidence of the works I have done. This is the words of Jesus Christ. When you believe, you're already clean. When you believe that He came from the Father, no? That He is speaking with the Father and in the Father's authority. No? Kaya yung mga salita niya ay galing sa Ama at ito'y may kapangyarihan. At ang mga salitang ito ng Panginoon ang naglilinis sa atin. The gospel, when we receive the gospel of the Lord Jesus Christ, yung kanyang kamatayan, by the way, ngayon po ay sineselebrate ang araw ng Palaspas. So, hindi na po tayo sa-celebrate ng Palaspas. Kasi after 5 days, ang sigaw ng mga hosana, buti hosana ito. Hindi na sisigaw yung crucify, ha? Hosana na lang po tayo. Hosana in the highest, kasi papasok yung haring nagtagumpay. Tapos after 3 days, lahat ng nagwawagayway ng naglatag ng kanilang mga balabal sa kalsadang pumapasok ang Panginoon sa Jerusalem, ang sigaw nila, crucify Him. Bakit? Hindi sila nanatili sa alam nilang totoo dahil ang expectation nila iba. Di ba pag tayo naging Kristiyano, expectation natin, di tayo malulungkot, di na tayo magkakaproblema, di tayo magkakasakit, di na tayo dadaan sa mga pagsubok. Mali. Jesus Christ passed through the road of Golgotha, then where He is now, at the right hand of God the Father. Amen? So kaya yung ating Holy Week ay Celebration Week. Yung Holy Friday, hindi na ito, huwag ka maghuhukay sa lupa, ha? Baka mahukay mo yung ulo ni Jesus. Sabi na matatanda nung araw. Huwag kang tatakbo, kasi pag nasugatan ka, di nagagaling yan dahil patay ang Diyos ngayon. Yan, sinasabi na matatanda nung araw. Kaya kami naman sa bahay lang, nakapirme. Bawal daw maliligo, bawal mag-enjoy. Ngayon hindi na. Bakit? Hindi na naman nakalibing ang Panginoon. Nasaan na siya? Nasa kanan ng Diyos Ama, interceding for us, and we are celebrating. We are remembering the sacrifice of the Lord Jesus Christ, but we are remembering with thankfulness and gratefulness to what He has done in our lives. Hindi natin binawali-wala yun. Kaya lang iba na yung pag-iisip natin. No?
So yan yung mga words na sinabi ng Panginoon. Sa verse 21, sabi niya, whoever has my command and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. These are the word of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, nalinis na kayo ng aking mga salita. Ibig sabihin, yung analogy ng vine at ng sanga, yung mga sangang nakakonect sa kanya, malinis na. Ready ng mamunga. Amen ba? At tayo, nilinis na tayo at ready na mamunga. O namumunga na? Namumunga na ba? O namumukadkad pa lang? At least namumukadkad, ano? So, sabi niya, whoever has my commands. These are the word of Jesus Christ. Na yung sabi niya, nalinis na kayo ng aking mga sinalita sa inyo. At yan ang nakikita natin sa John chapter 14. Nakasunod niyan ang John chapter 15. Tuloy-tuloy na pakikipag-usap ng Panginoon. Sabi diyan, whoever has my commands. Mamaya alamin natin, ano ba yung command na to? No? And keeps them. Kaya sabi, manatili kayo sa akin, manatili sa inyong aking mga salita, mananatili ako sa inyo, mananatili sa inyo ang Ama. No? At hingin ninyo ang lahat ng inyong maibigan at ito'y pagkakaloob sa inyo. Kung tayo nananatili sa Panginoon, wala na tayong i-desire pa kundi siya. Amen. So, hindi na tayo hihingi ng mga bagay na alam natin na temporary lang. Lahat naman ng bagay sa mundo temporary. Lahat ng nahahawakan natin, nakikita natin. Lahat ng possession na meron tayo, temporary. Panandalian. Pero pwedeng ibigay yan ng Lord sa atin, pero wag natin ibigay ang sarili natin dyan. Sa Lord natin ibibigay ang ating sarili. Sapagkat ang Diyos kailanman hindi mapapawi, hindi mawawala, hindi magbabago. Amen. So yan. Yan ngayon yung sekreto o susi sa pamumunga. Ngayon, ito na yung verse 4 ng 15. Remain in me, and I also remain in you. What a relationship is this? No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So, binibigyan niya yung analogy ng vine na totoo. Na hindi talaga mamumunga, kahit anong puno naman sigurong namumunga, pagka nakahiwalay sa puno, mamubunga ba yan? Maliban lang may mga halaman na pag tinusok mo sa lupa, tutubo ulit, magkakaugat. Paano kung hindi naman inilagay sa lupa? So, ibig sabihin, pinapakita lang ng Panginoon ang isang realidad na kapag tayo ay hiwalay sa Diyos, tayo ay walang magagawa. Alam niyo, balikan lang natin yung nakaraan. Sabi do sa creation account, sabi niya, nung nilikha ng Diyos ang isda, He talked to the sea at nagkaroon ng isda. Ang ganun din ang puno. Nagkaroon ng, kinausap niya ang earth o ang ground, nagkaroon ng puno. Ang tao, nakipag-usap ang Diyos sa kanyang sarili. Ito yung katotohanan. Pag inihiwalay niyo daw ang isda sa tubig, anong mangyayari? Mamamatay. Pero ang tubig hindi maapektuhan ng pagkawala ng isda. Manatili pa rin sa tubig. Ang puno, pag binunot nyo at inalis nyo sa lupa, mamamatay. Tama. Pero mananatiling lupa pa rin siya. Ang tao, pag inilayo sa Diyos, mamamatay. At yun yung pagpasok ng kasalanan, kaya tayo ay namatay. Pero naparito ang Panginoon para bigyan tayo ng buhay. At kung tayo nananalig sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, siya ay kinilala natin bilang Panginoon, tagapagligtas natin, sinuko natin ang sarili, tumingi tayo ng kapatawaran sa Kanya, tinanggap natin ang pagpapatawad, tayo po ay binigyang muli ng buhay ng Panginoon at tayo ngayon ay karugtong ng sanga. Sa palagay nyo, tatanggalin pa kaya ng Ama yun? Kailangan po paglalimin natin ang relasyon din natin sa Diyos. Kaya sabi niya, remain in me. Manatili kayo sa akin. And I also remain in you.
At ang isang katotohanan, hindi po tayo ang magpuproduce ng fruit, kundi ang ating relationship sa Diyos. Automatic po ang bunga. Natural ang bunga kapag nakarugtong ka sa puno na malusog. Tama. So, ibig sabihin, hindi tayo mag-e-exert ng effort kasi gagawa ang Diyos ng way to produce fruit in us. Sabi nila, ano yung bunga? May binabanggit po ang ilang mga theologians and mga preachers, ito raw ay ang fruit of the Spirit. At saka yung tinatawag na good works in us. Pero may nakita akong mas malalim na bunga na yung fruit of the Spirit and good works in us ay doon nagmumula. Ito po yung gusto kong dalhin natin sa umagang ito. Yun sinabi ng Panginoon. So, ano yung unang proseso? Nililinis para lalong mamunga. Tapos, nalinis na ang lahat ng nananalig sa Panginoon at handa ng mamunga. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng the fruitful life in the vine? Hindi lang basta nakadugtong sa vine, kundi fruitful life in the vine. Isang mabungang buhay na nasa puno ng ubas. Kasi ang title natin is Life in the Vine. So ano ba yung buhay na nakarugtong kay Kristo na sinasabing siya ang true vine? Anong klaseng buhay ang dapat makita sa isang Kristiyano na nakarugtong kay Kristo? Sa Ephesians chapter 1, napakalinaw na sinabi ni Pablo. 3 beses niyang ginamit ang salitang in Christ. Nakipag-isa kay Kristo. No? Nakipag-isa kay Kristo, 3 beses niya sinabi yan. At ang karugtong ng mga salitang ito ay spiritual blessing in Christ. Sa kasama doon yung adoption, kasama yung blameless, holy and blameless in God's sight. At tinawag tayong bayan ng Diyos. Pinili, balang bayan ng Diyos. Blessing yon. Pero ano nga ba ang blessing dapat makita sa atin? What kind of life that God is expecting, that even other people are expecting in us, na sinasabi natin, kino-confess natin na tayo ay kay Kristo. 9 and 10, sabi niya, as the Father has loved me, so I have loved you. Now, remain in my love. Ayun, yan ang key. Manatili sa pag-ibig ng Diyos. And if you keep my commands, you will remain in my love. So ano doon, yung iba kasi ginamit yung salitang keeping, yung pananatili, marang may ka-relation sa remaining, ano. Yung keeping is, dala-dala mo kahit saan ka pumunta. Parang napakahalaga. Anong mahalagang bagay na hindi nyo iiwan sa bahay kapag kayo umaalis? Cellphone. Paano pag nakalimutan nyo? Okay lang naman kahit walang cellphone. Pera, wallet. Kasi hindi ka makakapunta sa pupuntahan mo. Lalakarin, napakahirap maglakad, ang init-init ng panahon. Magugutom ka, wala kang kakainin. So, sabi ng Panginoon, keep my commands. So, ibig sabihin, mayroon siyang inutos na dapat dala-dala natin kahit saan tayo pupunta. Parang pera na hindi pwedeng wala. No? If you keep my commands, you will remain in my love. Because when we keep this command, dala-dala natin ito, nananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kung paano daw si Jesus minahal ng Ama, minamahal din tayo ng Panginoong Jesus, manatili tayo sa Kanyang pag-ibig. Paano tayo mananatili sa Kanyang pag-ibig? Keep my commands. Panatilihin natin, dalahin natin ang utos na to kahit saan tayo pumunta. May nakakakilala man sa atin o wala. Dala-dala natin siya. Parang pera na napakahalaga. Na kapag pumunta ka sa isang lugar, yan ang hinahanap ng tao, yan ang kailangan mo para makakain ka. Di ba? Para makapagpatuloy. Sa verse 12,
my command is this. Ito na, ang utos ng Panginoon. Love each other as I have loved you. Magmahalan kayo sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Tandaan ninyo ang word na as. As. Katulad, paghalit katulad sa Tagalog ay katulad. Katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Paano ba pinakita ni Jesus ang kanyang pag-ibig? Sa 1 John chapter 3, verse 13, ay 16, mamaya basahin natin yon. Sa 1 John chapter 3, verse 11, for this is the message you have heard from the beginning. Remember, when John talks about this, he is talking about John chapter 15. Si John ang sumulat ng Juan na gospel. Sinusulat niya ang mga pinapahayag ng Panginoon. Ngayon, ang implication ng kanyang gospel ay nandito sa kanyang letter. Nakanyo? Yung story na sinalaysay niya doon sa gospel, yung narinig niya sa Panginoon, lahat ng natutunan niya sa Panginoon, ang implication niya ay sa kanyang letter, sa 1 John. Kaya pag binasa niyo po ang 1 John, punong-puno ng pag-ibig. Kasi ang sabi ng Panginoon, narito ang aking utos, magmahalan kayo sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Di ba? So ito pala yung sinasabing key to fruitfulness. Ito yung life in the vine. Love. Loving one another. Yung pala ang life in the vine. Yung pala ang buhay na nakakarugtong kay Kristo, pagmamahal sa isa't isa. Pagmamahal sa pamilya. Pagmamahal sa iglesia. Pagmamahal sa mga taong dinadala sa atin ng Diyos. At ang higit sa lahat, pagmamahal natin sa Diyos sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Amen? So, sa verse 16 ng 1 John chapter 3, anong John 3:16? For God so loved the world that He gave His only Son, whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Ngayon, ang 1 John 3:16, ito naman, sabi niya, this is how we know what love is. Dito nyo makikilala ang pag-ibig. Jesus Christ laid down His life for us. Holy Week ngayon, alalahanan natin, Jesus laid down His life for us. Bakit niya ibinigay ang buhay niya sa atin? Para tayo magkaroon ng buhay. Para tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Para tayo ay maging, sabi ni Apostol Pablo, maging malinis at kalugod-lugod sa paningin ng Ama. Para tayo ay kanyang maging bayan. Para tayo ay kanyang maging anak. Jesus laid down His life for us. Now, anong kasunod? And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Kaya ba natin? Ito ba yung magpapapako rin tayo para kay Nanay Felipa? Hindi po. Sacrifice of helping one another. And we thank God. Kasi may bago na tayong laptop. Purihin ang Panginoon. Ayan. So, meron na po tayo dahil sa pagtutulungan at pagmamahalan ng mga kapatid, ay tayo po ay nagkaroon ng sariling laptop ng church. This is one expression of loving one another also. Helping, praying, kaya ginagawa sa we pray for each other. Pag may nabibigatan, ating ipinapanalangin, nilalapitan natin, kinakausap at para magaanan. Inilalapit sa Panginoon. Lay down our lives for our brothers and sisters. Mabigat po ito. Hindi natin ito magagawa unless we see ourselves sa paanan ng Panginoon na siya ay nakahang on the cross. Jesus laid down His life for us. Binigay niya ang kanyang sarili. So para sa atin daw, we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. So, si John, sa kanyang Gospel of John, talagang
binigyan niya ng diin o emphasis na si Christ is the center of the love of God, the love of the Father. Tapos, ikaw ang sentro ng love of Jesus Christ. Amen? We are the center of the love of Jesus Christ. That's why He laid down His life for us. Pero doon sa sinabi ni John na this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. Nilagyan niya po yan ng practical application of a fruitful life. So, kailangan po ay hindi lamang po tayo natututo spiritually. Dapat matuto tayo practically. Yes, the fruitful life in the vine is our relationship with God by loving Him because He first loved us. And then loving one another. Pero dapat ang loving one another ay may practical implication. Sabi ni John sa kanyang letter, sa practical implication, mga practical application of fruitful life in the vine is this. Sabi niya, sa verse 17 and 18, if anyone has material possessions and see a brother or sister in need but has no pity in them, how can the love of God be in that person? Dear friends, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Sinabi ba ng Panginoon na mahal ko kayo? Yes. Pero tinapos ba niya doon? Tinapos ba ng Panginoon sa word na I love you? Hindi. He laid down. He gave His life. He gave His body. His sacrifice para yung practical implication of the love of the Father ay matanggap natin. Ngayon, tayo naman ay tumanggap ng pag-ibig ni Kristo. Paano ang practical application o implication? Di ba? Nalulungkot lang tayo. Bakit ang dami-daming tao na pinagpala ng Diyos, bagay siguro hindi naman sila mananampalataya, pero never na tumutulong sa mga nangangailangan. Halos hawak na nila ang kayamanan ng buong Cavite, pero ang daming mahihirap sa Cavite. Bakit? Kasi wala silang connection sa vine. And they will not be fruitful in love because they are not connected with the vine. Now, as a Christian, we are connected to Christ, the vine. Kaya ang source, yung makikitang outward fruit ay dumadaloy na sa loob. Nakanyo? Yung sustansya ng gagaling sa vine, yun ang dumadaloy sa sanga para sa mamunga. And that nutrients is the love of the Father, is the love of Jesus Christ, and the love for each other. Kasi kung minamahal natin ang isa't isa, gagawa natin ng mabuti. Tama. Pagmamalasakitan natin, hindi natin sasaktan. Kasi mahal natin siya. Di ba? At yun ang bungang inaasahan ng Panginoon sa atin. Hindi yung napakaraming bagay na ine-expect. Ulitin ko, ang alam ng tao sa mga bunga ay yung kanilang prestige. Kahit sa church, nakakalungkot, no? Bakit ka ba nag-evangelize? Para maging bunga mo yung in-evangelize mo? No? Ang bungang inaasahan natin, ini-evangelize natin sila kasi mahal sila ng Panginoon. Minahal din tayo ng Diyos, kaya mahalin din natin sila. Yun yung totoo. May love. Ang pinanggagalingan ng pag-evangelize natin, mahal natin ang Panginoon kasi inutos niya yan. Pangalawa, mahal niya ang makasalanan at gusto niyang iligtas. At gusto niyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Tayo ay nasa ganong kalalagayan din, di ba? Minahal tayo ng Diyos at inabot at iniligtas. Yun din ang ibabahagi natin. Bakit ka nagbabasa ng Bible? Para pag nagbidahan kayo ng rami ng verse na alam, ay bunga mo yan? No?
Pag-ibig pa rin ang dahilan bakit ka magbabasa ng Bible. Kasi gusto mong maunawaan ko ano ang kalooban ng Diyos sa iyo at kung gaano tayo minahal ng Diyos. At ang outward expression ng love of the Father is kung anong inutos niya, gagawin natin. Ipapakita natin sa ating kapwa. Kaya sabi niya, he who has my command is the one who loves me. He keeps my command is the one who loves me. Pwede naman natin gawin ang lahat ng mga spiritual activities, religious activities without love. Maraming taong gumagawa niyan. Napakaraming tao. At marami silang naaakay. But the end of the day, baka sabihin ng Panginoon, sino ka? Hindi kita kilala. Wala kang kaugnayan sa akin. Kasi ang nagbibigay ng kaugnayan natin sa Diyos, yung pagmamahal na tinanggap natin sa Ama, pagmamahal na binigay ni Kristo, at pagmamahal na binibigay natin sa ating kapwa. Kaya, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but does no pity on them, how can the love of God be in that person? At sabi ng Panginoon, huwag mo sabihin mahal mo ang Diyos. Kung yan tao na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. Ako pa kaya na hindi mo nakikita. Di ba? Yan ang sinasabi ng Panginoon. How could you love me? Samantalang taong nilikha ko. Di ba? Sabi ko nung nakaraang preaching, look at them as God look at us. We are the expression of God's image. Kaya sabi yan, ang pag-ibig, huwag natin silang tingnang napakababa o tingnang walang halaga sapagkat napakahalaga nila sa Diyos. Ano man ang narating natin sa buhay, huwag tayong titingala para hindi tumingin sa ibaba. Doon tayo galing. Di ba may kasabihan? Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Ang lingon ng lingon sa pinanggalingan, lalong hindi makakarating sa paroroonan. Ano ba ibig sabihin ng mga katagang ito na itinuro sa atin na matatanda? Lagi mo alalahanin kung saan ka nagmula. At ano ang narating mo ngayon? Paano ka nakarating dyan? Tandaan natin, simula't simula pa ang Diyos na andoon na. Kasama natin. Kumikilos sa kasama natin. Huwag natin angkinin ng lahat na tayo ay nagtagumpay dahil sa lahat ng ginagawa natin. Isang ganun lang ng pagkakasakit natin, wala na. Isang malakas na lindol lang, pwedeng ang isang malaking bahay ay magigiba. Tandaan niyo yung mga papanood natin, mga tsunami sa Japan, mamahaling kotse para lang mga laruan na inanod ng tubig, wala na silang magawa, hindi matira ng mga bahay. Bakit? Pinapakita lang ng Diyos, huwag niyo iasa ang sarili niyo sa mga to. Kasi lahat yan mawawala. Umasa kayo sa akin. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kasi alam niyo, mga kapatid, ito ang totoo. Hindi ka man nagtataglay ng napakalaking kayamanan, pero pag ang puso mo'y punong-puno ng pag-ibig, ikaw na ang pinakamayaman sa lahat. Bakit? Hindi ka nalulungkot. At alam ko, hindi ka pagkakukulangin ng Panginoon eh. Hindi tayo pagkukulangin ng Lord kapag tayo nagmamahal. At practically, regard on this. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Yan po ang sabi ng Panginoon, keep my commands. At ang nagkikip ng aking command, nananatili sa akin. Ano man ang hingin ninyo, ay pagkakaloob ko sa inyo. Amen? Hindi niya ipagdadamot ang kailangan natin para lalo pa tayong makatulong sa iba. Amen? Hindi niya tayo pagkukulangin para lalo pa tayo maging daluyan ng kanyang pagpapala. Ang aking pagpapalagay ay ito. Ang ilustrasyon o analogy ng vine na pinapahayag ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng isang malinaw na pananaw na hindi ang panlabas, kundi ang panloob ang pinakamahalaga, na dapat ito ay nakikita sa panlabas na anyo.
Ang salita na manatili ay hindi makikilala ng iba, kundi ang tao lamang na may kaugnayan sa true vine. Ang pamumunga ay isang proseso ng Diyos na nagsasagawa at nagpapatuloy naman sa pananatili sa anak. At ito ay nagaganap kung ang mananampalataya kay Jesus ay nananatili sa kanyang utos. At ito ang utos. Magmahalan kayo sa isa't isa, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi nakikita at nadarama sa gawa. Ito ang bungang inaasahan ng Diyos sa atin. Hindi yung pagiging relihiyoso. Hindi yung papakaraming ginaganap sa ministry ng church. Hindi yon. Paano nakikita ang pagmamahal ni Kristo sa atin na pinapakita natin sa ating kapwa? Yan ang bunga ng pananatili kay Jesus. At kung mananatili tayo dyan, sabi ng Panginoon, mananatili ang pag-ibig ng Ama. Mananatili ako sa inyo. Mananagana kayo sa bunga. At hingin ninyo ang lahat ng kailangan nyo at ipagkakalob sa inyo. So what is life in the vine? Love. Love God. Love your neighbor as yourself. And of course, love your church. Love Christ Church. Amen? So yan po. Implication. And this is His command. To believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us. The one who keeps God's command lives in Him, and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. So ang Spirit ang magpapatibay at magpapatotoo na tayo nga ay kay Kristo. Sapagkat ang nag-uudyok sa ating magmahal ay ang Espiritong ibinigay ng Diyos sa atin. Para yung hirap na mahalin ng isang tao, magagawa natin. Bakit inutos ng Lord? Mahalin mo ang iyong kaaway. Kasi nananatili tayo sa pag-ibig ni Kristo. At ang tingin natin sa Kanya is no longer enemy. Kasi siya din subject of God's love. Amen? Ang ating, sino rito may kaaway? Ay, nagtaas. Mahalin natin siya. Pero meron saan tayong kaaway na wag nating mahalin. Kasi wala naman talaga siyang response sa love. Sino siya? Satan. Naparito siya para magnakaw, pumatay, magwasak. So, at wala talaga siyang pag-ibig. Pero yung tao na nilikha ng Diyos, nilagyan niya ng love. At magre-respond yan sa pag-ibig. Amen? Kaya, anong challenge today? Yamang tayo po ay mga sangang nakaugnay kay Kristo, dapat po tayong mabuhay sa ugnayang ito. At ang source of this life and fruitfulness is love. Love God, love your neighbor as yourself. Kasi yan na yung kautos na pangkalahatang utos ng Panginoon. Kaya, anong challenge? Magiging matatag po tayo at magiging intimate ang relationship natin sa Panginoon if we always look the love of God in us and share the love of God in us to other. Tandaan natin, hindi tayo tanggap lang ng tanggap. Dahil ang tanggap ng tanggap, sumasabog. Lumalaki at sasabog. Tignan niyo ang balon. Pag ang balon ay tanggap lang ng tanggap ng air at hindi stop, bang, sasabog siya. Another illustration is ano tawag ito? Yung Dead Sea. Ang Dead Sea, tumatanggap lang po siya ng mga tubig dagat from Mediterranean, papasok doon, pero walang outlet. Kaya patay ang naging maalat na maalat siya. Kaya siya ay asin na sea. No? Walang mabubuhay doon. Kaya huwag kayong lilingon, baka maging asin kayo. Sabi sa matandang tipan. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Tayo po ay daluyan ng pag-ibig ng Diyos. We receive God's love, we will share God's love. Amen.
So, ayan yung katabi nyo, tingnan nyo. Sila yung sishare natin ng God's love. At paglabas naman natin sa church, yung mga kapitbahay natin at yung member ng family ang sishare natin ng God's love. Let us pray. Panginoon, salamat po sa message na tinuro niyo po sa mga alagad at dala-dala ito ni John hanggang sa kanyang letter na nagbibigay ng palatandaan o implikasyon sa amin. Tunay, kung wala po kayo sa amin, di namin kayang magmahal, Panginoon. Kasi punong-puno din kami ng galit, punong-puno kami ng sama ng loob. Pero pinatawad niyo po kami sa aming galit, pinatawad niyo po sa aming kasalanan, niligtas niyo po kami. You lay down your life to us, Lord Jesus, for us to be a channel of your love, Panginoon. You lay down your life for us para kami mapatawad sa aming mga kasalanan. Di na kami hahatulan ng kaparusahan upang kami man ay hindi hahatol sa aming kapwa. You lay down your life for us, Panginoon, para maging malinis ang aming pamumuhay upang mabuhay kami, Panginoon, na may kabanalan at walang kapintasan, gaya ng tingin ng Diyos Ama sa amin, dahil sa inyo, Panginoong Jesus. And as we remember, Lord, this year, yung amin pong, sacrifice po ninyo, patuloy niyo po kaming paalalahanan that we will celebrate love because you came to, para maging konkreto ang pag-ibig ng Diyos Ama na pinahayag po at pinakita po ninyo. Hayaan niyo, Panginoon, na maging konkreto din po ang pagmamahal namin sa inyo by showing our love to one another. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo. In Jesus' name, amen. Ayan,